Sa darating na Lunes, Agosto 28, simula na naman po ng eleksyon dahil nalalapit na po ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Kaya naman atin pong bibigyan ng pagkakataon at aalamin mula po sa ating Provincial Election Officer ng lalawigan ng Marinduque, ano-ano nga ba ang kailangang gawing paghahanda? At the same time, ano-ano po ang mga kinakailangang dokumentong dalhin ng mga individual na magnanais o maghahangad na kumandidato para sa barangay at sangguniang kabataan. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw lalawigan ng Marinduque. Sa bayan po ng Buwak, gayon din po sa bayan ng Buena Vista, sa bayan ng Gasan, sa bayan ng Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque. Welcome sa ating kapihan sa PIA kung saan ay kinakapanayam natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw ay atin pong makakapiling isang kaibigan na suki na natin sa oras at sa mga pagkakataon na nagkakaroon po ng eleksyon sa bansa. Ang tinutukoy ko po ang ating Provincial Election Officer, Attorney Angela Christine Deguino Royan-Doyan. Magandang araw po, Attorney. Welcome back sa ating programa. Magandang araw, Romeo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at sa mga tagapakinig. Tayo po ay live mula dito sa tanggapan ng Philippine Information Agency Marinduque sa Marinduque Information Center. Napapanood na rin po tayo mga kababayan sa Lucky 7, Channel 3 sa pamamagitan po ng Marinduque News Network. Dumarating po tayo sa tahanan ng ating mga kababayan sa bayan po ng Buwak, Mugpog at sa bayan po ng Gasan. Naka-live na rin po tayo sa official Facebook page ng Philippine Information Agency Mimaropa. Gayon din po sa Philippine Information Agency Marinduque at the same time sa atin pong media partner, ito po ang Marinduque News Network. Gayon din po sa Marinduque ngayon sa pamamagitan naman po ng kanilang Marinduque o ng kanilang GR Cat V Channel 6. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan, kayo po ay kakandidato para sa nalalapit na halalan para sa pambarangay at para sa sangguniang kabataan, i-komento, ipadala nyo lamang po yan sa ating comment section box para naman po maipaabot natin direktamente sa ating pong Provincial Election Officer. Binabati ko pala muna ang amin pong regional head ng Philippine Information Agency Mimaropa, si Dr. Luis Cueto at lahat po ng mga kasama namin diyan sa regional office sa Calapan, sa Oriental Mindoro. Gayun din po ating binibigyan din ng pagkilala at pagpupugay ang ating pong Governor Presbitero Velasco Jr. at ang ating pong Congressman Lord Alan Velasco at ang ating pong Vice Governor Adeline Angeles at lahat po ng ating mga kasama sa lingkurang bayan. Ayan, Attorney, bati po muna kayo siguro sa ating pong mga kasama dyan po sa COMELEC. Oo, binabati ko yung ating mga kasamahan dito sa Office of the Provincial Election Supervisor at lahat po ng mga offices of the election officer dito sa ating 6 na bayan. Gayon din, binabati ko rin ang aming butihing chairman, si Honorable Chairman George Erwin Garcia ng happy birthday. Ngayon po ay birthday niya. Happy birthday po. Attorney, eto na naman, nandito naman tayo at talagang nalalapit na, ilang tulog na lamang at election period na nga po . By the way, kanina rin pong umaga ay nakapanayam ng atin pong butihing Vice Gobernador, ang atin pong Attorney Christine dahil nagkaroon din po ng pagkakataon kung saan ay inilapit at ipinaalam po sa ating mga kababayan na ito na nga po at nalalapit na naman ang eleksyong pambarangay. Medyo matagal-tagal din po nating hinintay ito, Attorney. Gaano ba nga katagal bago nung na-postpone itong ating barangay election at SK election? Tama, yung noong huli tayong nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan elections ay May of 2018. So 5 years ago na yon, more than 5 years. Noong huli tayong nagkaroon ng BSKE. At muli po nating ipapabatid at ano nga po ba yung mga naging dahilan na bakit ay na postponed itong ating barangay and SK election?
Oo. Ito ay dapat na naka-schedule sana noong 2020. Pero dahil may pandemya tayo at nagkaroon ng sunod-sunod na mga postponements because of financial considerations, na-discuss din yung budget doon. Kaya ito ay parang naantala na. So, in effect, na-extend yung term ng ating mga elected na barangay officials and appointed na rin dahil yung mga nagpuno doon sa mga vacancies. Mga considerations na valid naman kung tutuusin, oo. At ito na nga po, so medyo dahil dyan, na-extend din yung panunungkulan ng ating mga barangay officials. Oo, yun na ang effect noon, oo. Attorney, sino-sino po ba ang mga binoboto natin o hinahalal natin pagdating sa barangay? Oo. Sa darating na barangay elections, ano ang ating mga ihahalal? Unang-una, syempre tayo ay maghahalal ng punong barangay, isa, at 7 mga barangay kagawad. Ganon din naman sa SK, maghahalal tayo ng isang SK chairperson at 7 members ng Sangguniang Kabataan. So, ngayon, nabanggit mo po kasi na yung paulit-ulit mo nung nagdalo ako nung Joint Security Command conference meeting, coordinating meeting, lagi mong binabanggit doon yung salitang regular voter, no? So mamaya atin pong itatanong kay attorney yan, pero ngayon pong papalapit na ang eleksyon na naman para sa pambarangay at sa SK nga po, ano po ang inyo nang ginagawang paghahanda? Oo. Katatapos lang noong aming pag-i-inspect ng mga polling places. Noong August 15, natapos na yung period kung saan lahat ng ating mga schools na ginagamit natin as voting centers, mga iba pang establishment tulad ng mga barangay hall, ginagamit din natin as voting center. In-inspect yan at tiningnan kung kakayanin ba nila structurally, yung physically, yung mga location ng mga school ay accessible pa ba sa ating mga voters. So, ginawa yan ng COMELEC. At natapos nga yun ng August 15 at we are happy to say na wala naman tayong mga voting center or same pa rin ang mga voting center natin except for meron tayong 2 nadagdag for this barangay elections. Meron tayong 2 voting center na nadagdag. Yung sa Gasan specifically yung eskwelahan sa yung mga taga-barangay Libtangin sa Libtangin Elementary School na sila boboto. Which before, Dati doon sila sa ano nga bang Bangbang. Bangbang, oo, Bangbang. Oo, ay mahigit 1,000 rin yung mga taga-barangay Libtangin. So hinati na natin yung voting center na yon. Tapos ang pangalawa, yun naman mga taga-Gaspar Island ay nag-request sila na kung maaari ay makaboto na rin sila doon sa kanilang isla at meron naman na daw eskwelahan doon. So, yung ating mga mahigit 200 voters doon, ay doon na sila boboto for the first time ngayong barangay election sa kanilang isla. Na dati ay sa Pinggan pa sila bumoboto. wow. Oo. So yun po yung ilan pala sa mga bagong development, ano po. So sa kabuuan, attorney, ilan lahat ang ating mga polling precinct na tinitingnan o pagbobotohan o yung ilan, kasi nabanggit mo rin, meron din nga na mga eskwelahan o mga covered court, di po ba? Meron, oo, meron. Sa kabuuan, ilan Sa po? kabuuan, meron tayong 195 na voting centers. Na dati nga sabi ko 193 yan nung last year nung tayo ay nagkaroon ng elections noong 2022. Ngayon 195 na. Yun ay 218 barangays ang ating existing ngayon. So sa 218 barangays, merong 195 voting centers. Meron pa rin kasi mga barangay na naka-cluster sa isang voting center lang. Tulad dito sa Marinduque National High School. Dahil malaki naman yun. So parang merong 2 barangay o 3 barangay na
naka-house sa isang voting center. Oh, I see. Kala ko kasi, yun nga, kasi naisip ko nga kanina 218, parang naisip ko, nasaan yung natitira. Pero base sa iyong paliwanag, naka-in-house na nga, kasi magkakalapit din ang Oo, mga magkakalapit barangay kasi din dito ang sa barangay Buwak. nila at Maliban po doon. accessible sa kanila. Maliban Oo. po doon. Oo. So yun ang ano natin. Meron din tayong mga barangay hall actually na mga voting center. From the last report, siguro may mga 20 pa tayo na voting center na naka-house sa barangay hall. Ito ay ginagawa natin ng paraan para sa mga susunod na eleksyon ay hindi na sila doon bumoto. Bukod sa maliit yung ating mga barangay hall, ay hindi rin ideal na sila ay doon boboto kasi dapat talaga away from the influence of our public officials, yung kaya eskwelahan ang pinipili natin. So hangga't maaari, ililipat talaga natin sila sa kung may covered court na malapit. Kaya lang, syempre, ikukonsidera rin natin yung accessibility sa mga voters. Primary consideration yon. Oh, pero natutuwa ako, attorney, doon sa binalita mo kanina na sa kauna-unahang palang pagkakataon, ang ating mga kababayan mula po dyan sa pulo ng Gaspar ay doon na mismo, hindi na sila mahihirapan pa. Maliban po dyan, yung mga taga-Maniwaya doon na sila bumoboto. Oo, dati naman na dati sila pa. doon. Kasi malaki May din elementary school kasi doon. Oo, yun lang Gaspar kasi previously wala daw eskwelahan doon. Kaya sa Pinggan talaga sila. Kaya nung nagkaroon, nagpetition sila na sa kanilang kapitan na ilipat na sila doon na mismo para hindi na rin sila sasakay pa ng bangka papunta sa mainland para lang makaboto. Attorney, sabi mo kanina yung libtangin, medyo malaki-laki, nasa 1,000 na yung voters po natin doon. Sa kabuuan po ba sa buong lalawigan ng Marinduque kung iyong mamarapatin, ay anong barangay ang may pinakamalaking voting population? Oo, sa ngayon wala akong data. Pero ang total registered voters natin sa ngayon ay from nung 2022, 161,538 tayo. Ngayon ay 164,659 na tayo. Yun yung regular voters lang. Meaning 18 years old pataas. Okay. Ito na yung sinasabi mo, Oo. Attorney. Yung sabi Meron ko kasi kanina. tayong separate na list for SK. Ito yung 15 to 17. Okay. Oo. Pero for purposes of these elections, nakasama kasi sa list dito sa number na 57,195 yung total na SK voters, which means, di ba ang bumoboto sa SK ay 15 years old hanggang 30. So kasama yung 18 to 30 doon sa SK number natin. Okay. Oo. So, yun ang total ng SK voters natin ay 57,195. Okay. At ang may pinakamalaki in terms of municipality? Oh, ang may pinakamalaki in terms of municipality sa SK ay ang Bayan ng Buwak. Na mayroong? Actually, konti lang yung difference sandali, Yan. So, ayan, habang tinitingnan po ni attorney kasi gusto kong parang ma-establish. 90 lang yata ang kanilang gap ng Pagkakaiba Santa Cruz. versus sa sa Buwak kasi, ang total SK voters ay 13,298. Ang Santa Cruz naman ay merong 13,200. Oo. Pero ang regular voters, mas malaki pa rin ang Santa Cruz. Sa ngayon ay 40,463 na sila. Samantalang ang sa Buwak ay 37,944. Kaunti lang naman ang diferensya. Pero ang laki pala talaga, nangunguna pa rin talaga in terms of number of voters talaga ang bayan po ng Santa Cruz. Oo, totoo. Sa regular voters. Sa regular Pero voters. surprisingly sa SK, ibig sabihin, mas maraming kabataan. Ang aktibo. Ang aktibo sa Yes. bayan ng Buwak. At yun naman yung maganda. At eventually, magiging regular voters naman sila. Kasi once nagpa-register po kayo sa SK at nag-turn 18, automatic na po yan, i-transfer kayo sa regular voter ng system ng COMELEC. So, no need to register again. Oo, once nag-turn 18 yan, automatic yan na malilipat na doon sa regular voters. Ayun, attorney, kasi actually aminin ko
ito ang unang pagkakataon ko na boboto ako sa barangay election. Kaya sabi ko, gusto kong malaman, kasi kanina nagtatanong ako kasi ano ba yung mga, paano ba ako boboto? Kasi di ho ba, last national election, ay kami po ay bumoto. Paano po yung mga hindi po nakaboto last election? Sila po ba'y makakaboto para sa barangay election? Oo, depende yan. Actually, mas mainam na pumunta po kayo sa inyong mga local COMELEC offices, especially doon sa mga hindi nakaboto noong 2022. Dahil baka po kayo ay na-delete na ng system ng COMELEC kasi failure to vote twice in a regular election ay ground na po yan para ma-deactivate kayo as a voter. Yung data naman ninyo nandun lang, kaya lang ang magiging status ay deactivated, which means kailangan yung makapagpa-reactivate para makaboto. Ang tanong ko po, yun po ba sa panahon ngayon na malapit ng election period? Pero maaari pa rin po ba silang pumunta sa mga offices na nakakasakop sa kanya, election offices na nakakasakop po sa kanila para magpa-activate ng sinasabi mong reactivated na mga account nila? Oo, unfortunately, noong January 30 kasi natapos yung ating period for the registration, transfer, and reactivation. Para po kasi ito, ginagawa ng COMELEC para siya ma-consolidate na yung national data. Dahil lahat po itong mga listahan na ito ay isinasubmit ng bawat munisipyo at syudad sa buong bansa sa COMELEC main office. So sila po ang nagko-consolidate ng data at binubuo na rin doon kung ilan ang clustering per presinto. Kaya medyo madugo-dugo po at mas maaga po talaga ang period na tinatakda ng COMELEC para doon sa deadline, para po mabigyan ng panahon ang COMELEC para maiayos yung mga data at statistics at kung ilan bang ballot boxes ang dadalahin sa ganitong lugar. Marami pong mga logistical consideration dahil buong Pilipinas nga po ito at simultaneous activity for the whole country itong gagawin natin. Kaya mas maaga po talaga yung mga registration deadline. Okay. Actually, ang dami ko pong katanungan bilang ako po ay unang boboto para po sa barangay. Itong aking unang pagkakataon para bumoto sa barangay and SK election. Now, yung ating pong mga kababayan na siguro nanonood ngayon, lalong-lalo ang mga kabataan, maaari po kayong magpadala ng inyo pong mga komento sa ating comment section box at yan po ay babasahin natin mamaya para maiparating po natin kay attorney. Attorney, this time, isa-isahin natin. Doon muna po tayo sa SK, sa yung mga kabataan dyan. Sabi nga ni attorney kanina, lalong-lalo na ang mga taga-Buwak dahil natutuwa tayo. Kasi, attorney, kapag ang mga kabataan ay aktibo sa ganitong, kapag dumarating ang eleksyon, ipinapakita lamang nito na meron silang pakialam sa ating gobyerno. Sa Tama ating yun, pamahalaan. tama yun. Sapagkat sabi nga, kung ikaw ay, kung ipapractice mo ang iyong karapatan na bumoto, naiintindihan nila kung ano yung galaw ng bayan. Now, sa ating pong mga kabataan, nalalapit na nga po ang sangguniang kabataan. Ano po ang mga qualification ng isang kakandidato sa pagiging SK chairperson? Oo. Parehas lang naman ang qualifications ng SK chairperson at saka na ang SK Kagawa. member ng Sangguniang Kabataan. So dapat sila ay ang edad 18 to 24 years old on the day of the elections. So sila lamang po yung pwedeng kumandidato. So tapos sila po ay dapat citizen ng Pilipinas, ang registered voter in the barangay where they seek to be elected, at dapat ay sila po ay residente ng barangay sa nakalipas na taon, isang taon. Oo. Oo. Tapos sila rin po dapat ay hindi related within the second civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected public official in the national, municipal, city, or barangay. Paliwanag po natin yon, attorney. Halimbawa, pasok na ako, nakuha ko na yun, pero yung panghuli na dapat hindi ako related sa isang nakaupo, halimbawa, mayor. Mhm. So, kung ako ay anak ni mayor, dapat hindi ako kwalipikado Tama yon. na bumoto.
Oo, ng hindi. kumandidato Na pala. kumandidato. Oo, Na hindi ka kumandidato. kwalipikadong kumandidato. Okay. Okay. Yan po ba ay... Alright, sige. Eto, mga kabatbayan na nanonood ngayon, ang halaga po, bali ang atin pong iluluklok, isang SK chairperson, and then ilan po ang mga members nito? Pitong members ng Sanggunian Kabataan. Ipaliwanag mo nga sa amin, attorney. Halimbawa, sa yung first 7, yun yung makakakuha ng pwesto. Okay. Tama. Okay. So ano-ano po yung kailangan nilang ihanda na mga dokumento, yung mga kakandidato muna? Kailangan ay mag-submit sila ng Certificate of Candidacy for the position that they are vying for. Meron pong mga forms available sa COMELEC website or sa mga offices of the election officer. Ang form po na ito ay back-to-back. So, hindi po pwedeng 2 pages ang isubmit. Back-to-back kailangan. At triplicate. In 3 copies po ang isasubmit sa COMELEC. So, pinapayuhan po namin ang lahat ng mga nais kumandidato na huwag pong i-alter ang form dahil baka po kayo ay magkamali at meron kayong ma-miss na number, ay ito po ay ground para po ma-deny ang inyong certificate of candidacy. So, ibig sabihin, it's as good as you did not file the certificate of candidacy. For purposes of these elections, meron pong dalawang ground para i-deny outright ng ating mga COMELEC offices ang inyong certificate of candidacy. Number 1, yun pong sa age requirement. So kung nakita po sa system ng COMELEC na kayo ay underage or overage, hindi na po tatanggapin ang inyong COC. Pangalawa, kung hindi po kayo registered voter, based din po doon sa system ng COMELEC din. Yun lang naman po ang titingnan ng COMELEC. Dahil yun lang naman po ang data na meron kami. So, yun po outright, i-deny po yung inyong COC. So ulitin po natin, dapat ay kukuha po kayo noong nung certificate of nung mga papel na yon mismo sa opisina o sa tanggapan ng COMELEC. Opo, pwede po naman i-download. Okay. Oo, may downloadable form din naman. Oo, tapos nandun naman po yung instructions, a-affix ninyo ng documentary stamp tax na 30 pesos, tapos ipapanotaryo at dapat pirmado po ninyo. Ang pagfa-file po ng COC ay maaaring hindi personal. Pwede kayong mag-authorize ng someone to file the COC. But hanggang doon lamang po yun, pagfa-file lang. Wala pong pwedeng, hindi po pwede mag-authorize para i-alter. So kung may mali sa COC ninyo, hindi po tatanggapin ng COMELEC na ang inyong representative ang mag-delete o mag-erase. So, kaya kailangan po ay tama talaga yung COC na isasubmit sa opisina ng COMELEC. Okay. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang ating mga kabataan na boboto para sa ating mga SK magiging SK officials. So, base po dun sa iyong pagkakaunawa ko kanina, dalawa nga po. Yung una ay yung 18 to 24, sila lamang yung pwedeng kumandidato. Tama. Habang ang mga 18 hanggang 30, ang pwede namang bumoto sa kanila. At kasama yung 15 to 17. 15 to 17. Ngayon, kung ako po ay feeling kong kabataan ako pero lagpas na ako ng ako ay 31 na, hindi na ako sa kanila. Doon na ako sa sinasabi mo palagi na regular voters. Oo, Okay. tama yun. For purposes of the Barangay and Sangguniang Kabataan elections, dalawa po ang balota. Meron yung itim ang print, yun yung sa regular voters. Yun naman pong pula ang print, yun po yung pang-SK. So yung mga edad na 18 to 30 ay makakatanggap ng dalawang balota. O yung 15 to 17, isa lamang, yung kulay pula. Yun namang 31 pataas, ayun na po yung isa lang din na itim ang print. Okay. Ngayon, attorney, dahil sabi ko, na ako kanina, nagbigay na ako ng disclaimer ha. Ito yung aking unang pagkakataon na ako ay boboto
para sa barangay election kasi hindi na nga ako pwede sa SK. Yun po bang mga SK na 18 and above ay pwedeng bumoto sa mga barangay officials? Opo, Ayun. tama po. 18 and above ay sila po ay boboto doon sa barangay. Kasi sabi ko nga 18 to 30, dalawa ang kanilang balota. Kulay itim na print pang barangay elections at saka yung kulay pula ang print pang SK elections. Ayun. Kaming mga regular, isa lang ibibigay na. Oo, Automatic sa parang di atin, magkaguluhan. tayong ano, ay isa lang. Ayun. Kaya kasi medyo challenging din lalong-lalo na po sa mga magsisimula pa lamang at ngayon pa lamang ipa-practice ang kanilang karapatang bumoto. So, ngayon pag-usapan naman po natin, magtungo naman po tayo, attorney, doon sa mga barangay officials. Sa barangay officials naman po, isang kapitan, Isang punong barangay, oo, tama. isang punong At barangay. 7 rin ang barangay kagawad. Okay. Attorney, meron ba silang kagaya sa national na parang halimbawa party list tuloy, partido, halimbawa si Party 1, ang kanyang mga kaalyado na SK si Party 1 SK. And then doon naman sa kabila kalaban, Party 2, kaalyado naman niya yung Party 2 SK. Ganyan po ba or kahit walang kapartido ang mga SK na kakandidato? Oo. Ang nature kasi ng barangay at saka sangguniang kabataan elections ay non-partisan. Ibig sabihin, walang parti-partido. Walang, kung magkakagrupo, iisang adikain pwede, maggrupo-grupo. Pero kung gusto kong tumakbo, ako lang, independent, pwede rin. So, kahit sino po pwedeng tumakbo. Wala pong kailangan na partidong kinabibilangan, yung mga national political or local political parties natin, hindi po sila kailangan na kabilang. So, dahil non-partisan nga po ito. Okay. Pero wala naman din po o hindi din naman po nililimitahan. Halimbawa ay tatlong lamang sila, partido o grupo lamang sila para sa SK o para sa barangay. Walang ganon. Wala po, oo, wala. Walang ano. Kung halimbawa nga magkakagrupo kayo kahit 20 pa yung kasama ninyo bilang barangay kagawad, walang pero 7 lang talagang kukunin. So may the best person win, 'di ba? So kung sino na lang ang manalo doon sa 20 na kagrupo mo. Okay. So pag-usapan naman po natin itong boboto naman, which na-clarify ko na rin naman kanina para sa ating mga barangay officials. So ito nga yung 18 and above. Yes, 18 and above. Okay. Now, attorney, magpa-file na sila, magsisimula na silang mag-file sa atin pong mga COMELEC offices sa darating na Lunes. Sa darating po na Lunes ay holiday. Bukas po ba kayo nun? Oo, dahil yun talaga ang simula at hudyat ng election period. So, alas 12 pa nga lang ng midnight ay nagtatrabaho na kami dahil ito naman ay kick-off ng ating checkpoint. Kasama katuwang natin dito ang PNP para sa gun ban. So, it is the mark of the period na prohibition ng gun ban. So, kaya kasama natin sila dyan. 12 midnight, tapos alas 8 ng umaga naman ang umpisa ng filing. So, 8 to 5 ito from August 28 hanggang September 2, which is a Saturday. So, 6 days lamang po ang binibigay ng COMELEC para po makapaghain ng kandidatura ang mga manais tumakbo sa barangay and sangguniang kabataan elections. Okay. Sa loob lamang ng 6 na araw, kayo po ay pinapayuhan o dapat mag-file ng inyong pong Certificate of Candidacy. Once attorney na nakapag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy ang isa sa mga barangay official or SK officials na kakandidato, ano-ano na yung kanyang dapat hindi gawin o ipinagbabawal sa kanya? Oo, dahil ito ay barangay and sangguniang kabataan elections, which is a manual elections, ay the minute na nag-file ng COC or Certificate of Candidacy ang isang kandidato, siya ay automatic by definition and by legal definition deemed a candidate. Which means nag-attach na sa kanya ang mga prohibitions relative to elections. Dahil ang campaign period na itinakda ng COMELEC ay magaganap pa lamang sa October 20 to 28, ay hindi pwedeng mangampanya.
ang October 18 pala, 18, sorry. October 18, 19 to 28, 10 days lamang. 19 to 28 ay, correct that, October 19 to 28 ang ating campaign period. So, bawal pong mangampanya simula September 3 hanggang October 18. Oo nga. So, teka, ba't ganun ba, attorney? Bakit may period pa ng paghihintay bago tuloy ang mga kampanya? Oo, hindi kasi ang sinet ng COMELEC na period to campaign ay 10 days lamang. Hindi pwedeng matagal dahil ito naman ay barangay. Kumaga maliit lang naman ang iikutan nila. So, hindi kailangan ng pagkahaba-habang panahon. Hindi naman ito buong bayan ang kumpara sa regular election natin na kung ikaw ay taga Buwak, ay di 60 ilang barangay ang iyong iikutan. 'Di ba? Ito naman barangay. So kaya mas Ilang maiksi. proklaan naman, Oo, maiksi ayun. lang ang ating lalakarin. Okay. Kaya 10 days lang. So, ibig sabihin, sa mga panahon na yon na habang naghihintay po ng official na campaign period, dapat hindi sila, anong pinagbabawal sa kanila Oo, hindi naman? po sila pwedeng mangampanya, hindi sila pwedeng mag-post sa mga Facebook at social media ng campaign propaganda nila. Hindi rin pwedeng mamigay ng mga kung ano-anong mga freebies na may mga mukha ng mga kandidato. Bawal pa rin mag-display ng mga tarpaulin kahit sa sariling bahay lamang. Dahil nga po, pinagbabawal natin ang premature campaigning. So, kumbaga sa size naman ng poster, wala naman tayong dinedeklara na size kung sa private property ilalagay. Pero dapat sa campaign period pa lamang mag-umpisa. Hindi pwede yung before. Dahil nga, malalaman na kasi natin by September 2 kung sino-sino yung mga nag-file ng candidacy. So, dapat wala na silang mga poster muna dahil kandidato na sila. So, sabihin, Even sa kanilang mga personal Facebook pages? hindi po. Bawal. Kasama na po yun sa mga prohibition. So, magkakandak din kami ng mga Operation Baklas para din ma-ensure na i-level natin yung playing field. Na kasi dapat 10 days lang eh. Kasi syempre yung mas maraming pondo, mas marami silang mga tarpaulin na pwedeng ipaprint versus yung mga iba naman na wala naman talaga. Kaya 10 days lang talaga. So yung within the period of 10 days, which is October 19 to 28, yun lamang po ang period kung saan pwede silang mangampanya. Okay, in short, pwede pa silang mamigay ngayon. Wala akong sinabing ganon, Leong. Hanggat hindi pa po dumarating ang Hindi 5 sa akin ang galing yan. Hindi, naisip ko lamang, ay di, ilang tulog na lamang, kaya siguro, huwag yun samantalahin. O, di ba, attorney? Huwag yun samantalahin. And for sure naman, attorney, yung mga nagnanais dapat na kumandidato, dapat ay hindi lamang naman sa panahon ng eleksyon nakikita. Yun. Dapat ay sa mahabang mga pagkakataon na kasama kayo sa mga kabaranggayan, lalong-lalo na kapag may mga pangangailangan kagaya ng bagyo, dapat ay nakikita na po ang inyong serbisyo. Yan, di ba, attorney? Doon sasangayon si attorney. Tama, oo. Attorney, doon naman tayo sa period kung saan ay kampanyahan na. Okay, exciting part na ito. Yan po ay alas 12 pa lamang ng araw ng pwede na, di ba? Alas 12 ng madaling araw ng September October, October 19. October 19. October 19, kahit alas 12 ng madaling araw, pwede na silang mga lampag. Oo, Alright. pero Officially syempre, kasi bibigyan din naman natin ng respeto yung ating mga kababayan. Oo. Dahil meron din naman tayong mga municipal ordinances siguro against doon sa kung ang pagvi-videoke nga ay hanggang alas 10 lang ng gabi, di dapat ganun din sa mga barandilyo nila, di ba? Wag naman yung... Pero kung sa Facebook, attorney, pwede na. Pwede Yun, na. sa mga Ayun. Facebook, pwede na yan. Pero Tapos wag na pwede- yung mga barandilyo. Tapos pwede na rin silang maliban kung gusto nila magpa-post sa mga radio, yun na yung umpisa. Pwede, oo, Pwede pero ika-count man namin yun as dun sa, kasi meron din naman talaga rin, kahit barangay, meron silang responsibility to declare their election contributions and expenditures. Oo, so magsasubmit pa rin ng SOSE. Oo. Di ba sa sa national, parang meron limit. Halimbawa, sa number of voters, parang may amount lamang. Parehas na po pa rin dahil ito ay
wala nga po silang political party, 5 pesos, 5 per pesos. registered voter. Okay, nako. Talaga naman, ano po. So, balik tayo, attorney, dun sa campaign period na. So, during the campaign period, kasi sabi mo kanina, pag hindi pa campaign period tapos ay nangampanya na sila, anong kaso doon? Mafa-filean sila ng election offense. So, kapag nag-file ng election offense, ay magkakonduct tayo ng hearing kasi premature campaigning nga yun. So, kapag sila ay napatunayan na nag-violate nga doon, then unang-una madidisqualify na sila, matatanggal pa yung pangalan nila sa listahan ng botante, hindi pa sila pwedeng makakuha ng anumang posisyon sa gobyerno. Okay. Plus, makukulong pa sila. Maaari silang makulong ng 1 year up to 6 years. Okay, so Dahil criminal nature ang election offense. Ayun. So, attorney, sa pagkakataon naman na election period na, ano-ano naman yung mga dapat, unahin, yung mga pwede nilang gawin? Malaya na sila mga kampanya, ano naman yung mga hindi nila dapat gawin? Marami kasi tayong mga election ban. Una na nga yung sa gun ban. Bawal na yan. For the duration of the election period, which is August 28 hanggang November 29, ay in effect ang ating gun ban. So, bawal magdala ng baril or any other firearms or deadly weapon. Tapos, bawal din ang mga use of public funds. Meron tayong period na sinet dyan, especially for social welfare services. September 15 ang nakaset natin dyan. Attorney, puputulin lang kita. Haling para maintindihan nila yung sinasabi mo na hindi ipagamit noong pera ng gobyerno. Halimbawa, attorney, ay di ba may mga tinatawag na yung AYIX ng DSWD, na kung saan ay nagbibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan in case or in terms o in due to crisis situation. Hindi yun po pwede sa mga pagkakataon ng election campaigning. Oo. Merong nilabas na resolution ang COMELEC, siguro mga 2 weeks ago lang, specifically mentioning the AIX, yung assistance to individuals in crisis situation. Oo. Absolute ang prohibition ng COMELEC dito sa pagbibigay ng AIX sa period na 10 days before the elections, which is October 20 hanggang 30. Bawal po yun. At any level, walang exemption. Versus doon sa sinasabi ko kanina na use of public funds na ang prohibited period naman ay September 15 hanggang October 30. Yung kasi meron tayong mga burial assistance, meron mga binibigay na mga kung ano-ano pang ang ating mga local government units. Yun ay pwedeng ihingian ng exemption sa COMELEC Law Department. Oo. COMELEC Law Department, Oo, hindi sa inyo? Sa amin po, Election through sa officer? amin, pero kasi naka-email yun kasi sa sila yung nagbibigay ng exemption, Okay. ang COMELEC na Law Department, doon sa mga assistance na yun. Pero isa pa sa dyan, syempre, yung kung mayroon naman calamities, disasters, exempted naman yon doon sa natin, prohibition. Pero yung AIX talaga, specific yan, naka-mention doon sa resolution natin na prohibited siya absolutely for 10 days before the elections. Ayun. So maliwanag po yan mga kababayan. At ako ay excited na pero magbabalik po kami mga kababayan. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Diyan lamang po kayo.
At muli po tayo nagbabalik mga kababayan sa ating kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Kapiling pa rin po natin ang ating Provincial Election Officer sa katauhan po ng ating kaibigan, Attorney Angela Christine Deguino Royandoyan. At kanina nga po ay kanyang ipinaliwanag ang ilan sa mga mahalaga at dapat ikonsidera at dapat isaalang-alang ng isang kakandidato sa nalalapit na barangay at SK election para sa taong ito. Ngayon, atin pong puntahan naman yung mismong araw, attorney. Halimbawa, natapos na ang campaign period. Kailan po ba ang election period? Election day. Ang election day natin, October 30, 2003, ang oras ng pagboto, 7 o'clock in the morning hanggang alas 3 ng hapon lamang. Okay. Attorney, mas maganda. Halimbawa, ngayon pa lamang, maglalabas po ba kayo o maglalabas po ba ang COMELEC ng listahan na dito sa ganitong presinto, nandyan kayo boboto para alam na nila pagpunta pa lamang nila doon? Opo. Actually, sa kasalukuyan ay nakapost na sa ating mga COMELEC offices at sa mga barangay yung present computerized voters list na i-print na namin ito as of July pa. So, pwede na pong i-verify doon sa listahan na nakalagay doon sa mga opisina ng COMELEC or doon sa barangay. Or pwede rin naman kayong magtanong sa aming opisina para ma-check po sa computer. Okay. So, yun ay dapat mismo ang magche-check ay opisyal o staff ng COMELEC. Wala na po ba yung kagaya dati na pwedeng ako mismo yung pwedeng mag-verify o mag-validate sa website ng COMELEC? Oo. Noon kasi meron tayong yung ano mang tawag dito na ma-check Finder, mo, oo. precinct finder. Sa ngayon ay hindi ko alam kung may ilalabas na ganoong system sa ngayon pero sa pagkakaalam ko nire-reactivate naman ito pag malapit na ang election, but I'm not sure about that 100% pero I'm sure ibibigay yan sa or ilalabas yan ng COMELEC mga days before the election. Just the same, meron pa rin tayong voters assistance desks na ilalagay kung on the day of the election ay nakalimutan ninyo yung inyong mga presinto at kung saang classroom kayo. Meron din pong ipapaprint na 2023 mga barangay voting center map para rin alam ninyo kung saan yung presintong yon. May ipiprint ang ating mga principal na ganon. Mga head of schools natin para rin ma-guide yung ating mga botante kung saang classroom yung presintong ganito. Okay. Pero ganito, attorney, kung ako ay bumoto last 2022 election, parang kampante na ako na ngayong election period, nandun yung pangalan ko. Tama, Correct. tama yon. Ang kung nag-aagam-agam at gustong makasiguro, magtungo na po agad kayo sa COMELEC office na nakasakop sa inyong mga barangay o mga pamayanan. Yon. Now, attorney, during the election, yung pinakang araw na po ng botohan, ay dahil nabanggit mo po na maliliit laang naman, ang ating dahil barangay level lamang naman po yan, so ibig sabihin po, kung ang isang barangay ay may maliit lamang na botante, mabilis, kailan po isasara yung isasara yung ating oras sa election mismo? Alas 3 ng hapon po. Alas 3. So, dapat yung mga kababayan natin makaboto na bago mag-alas 3. Oo. Now, kung nandun po sila at halimbawa, hindi nakaboto agad dahil may mga ginawa pa, pero saktong alas 3 sila nagtungo. Basta kayo ay nasa vicinity na noong inyong polling center or polling precinct ay papabotohin sila. kayo. Okay. May ililista po yung pangalan or yung mga nasa waiting area pa. Meron naman kasing gagawing holding area ulit yung ating mga electoral board para naman masigurado na orderly yung ating pagboto. Okay. Tapos pagkatapos po nun, magsisimula na ang canvassing. Sa level na po nila yon. Unang-una bilangan muna. Dahil nga bilangan. ito'y manual. Okay. So, tara-tara ulit tayo. So, ayun yung mga Manila paper na malalaki at magtatara yung ating electoral board. So, doon pa lang po yun sa precinct level.
bago pa po nila i-transmit or i-submit, actually hindi transmit yung word, i-submit Kasi doon sa personal ating, nilang dadalhin. oo, Oo. dahil within the same, ano naman yon, nandun din yun sa loob ng voting center yung ating Barangay Board of Canvassers. Okay. So, Ang doon Barangay Board of Canvassers, binubuo nino? meron tatlo rin 'yon. Meron silang chairman at 2 members. Ito rin po ay mga teachers, but they are not necessarily the electoral board. Okay. So, doon na rin, pag nadala na po sa kanila sa Barangay Board of Canvassers. Board of Canvassers, pag na halimbawa nakita na, lumabas na yung number 1 na barangay official na panalo bilang punong barangay at yung first 7 na barangay kagawad, same with the SK, doon na po ba yung proklamasyon? Doon na rin ang proklamasyon. Sino po Sila ang magpoproklama? magpoproklama, yung Barangay Board of Canvassers. Ayun. Kasi 'di ba dati dito ho nung nakaraang eleksyon, nagsasama-sama ho tayo dito. Oo, sa national and local 'yon na kami ang canvassers. Pero kasi sa barangay and SK, meron tayong kino-constitute na Barangay Board of Canvassers per barangay level. Anong magiging function una ikaw po? Sa amin kasi kami ay monitoring for purposes of these elections at saka sa amin din dadaan yung actually kami ang makikipag-coordinate sa provincial treasurer para doon sa safekeeping ng ating ballots. Kami rin ang mag-e-ensure na lahat po ng ating accountable and unaccountable forms ay maidala or maibigay sa ating electoral board para masigurado rin na yung election ay tatakbo sa tamang oras. Same with the mga municipal election officer. Oo. Tapos sila rin po yung nagko-kolekta rin naman noong mga accountable forms pabalik yung mga ballot boxes at results ay sa amin din po yan ibinibigay pagkatapos na nilang maiproklama. Ayun. So, excited na ho ako dahil may mga kakilala din ho tayo na kakandidato. So, ating malalaman ho ang inyong kapalaran sa darating na October 30. Yan po ay isang araw. Mabilisan lamang po yan. Ano? Oo. Isang araw and simultaneous for everyone. Maidagdag ko lang, for purposes, although hindi naman ito related sa ating probinsya, but for purposes of these elections, merong 3 programa ang COMELEC na gagawin. Pilot test ito. To determine if we can do it sa next elections on a nationwide level. Number 1, magpa-pilot test tayo ng automated barangay and sangguniang kabataan elections in 3 barangays. 2 sa Cavite, sa Dasmariñas, at saka isa sa Quezon City. So, they will be using the machines that we used in 2022. But the same pa rin yung time. Walang magbabago doon. Just that magiging automated yung kanilang pagboto. Number 2, magkakaroon din tayo ng pilot testing ng mall voting in selected malls nationwide ito. Pero nag-conduct kasi ng mga consultative meetings ang mga ang mga botante dito para masigurado na gusto nila yung pag-mall voting. And pangatlo, yun namang early voting for our senior citizens at saka yung PWD, which means they will have an extra hour to vote, 6 a.m. ang kanilang oras. Selected lang din ito. So 3 yung ipapilot test natin na programs ngayong BSKE. Hopefully, ang direction niyan by 2025 ay automated na yung ating pati barangay and sangguniang kabataan elections. That's good to hear. And speaking of mga PWDs at mga senior citizen, during the election day, meron po bang nakaalat na parang special lane para sa kanila? Oo. Meron naman talaga tayong naka-identify na accessible polling place, accessible polling precinct for our senior citizens and PWD who have been declared as such. Ibig sabihin, nung time of registration, ay ginusto talaga nila to be on the special precinct. So, exclusive yon para sa kanila. But just the same, kung nasa regular presinto sila, mayroon pa rin silang preference doon sa pila.
So, talagang ready na, in short, ano po, at napaghandaan na ng ating mga opisyal mula po sa COMELEC ang nalalapit na eleksyon. May mga ilang katanungan lamang po tayo dito na nais nating ipaabot kay attorney. Number one ay yun pong, una, meron po bang mga nadidisqualified at hindi nabibigyan ng pagkakataon na makaboto na mga botante? Sa anong ground din sila nawawalan ng karapatang bumoto? Ang ibig sabihin, disqualified on the day of the election? Hindi po. Hindi sila na, halimbawa, may na-violate sila. Oo. Ang mga grounds to para ma-strip off ka of your right to vote ay yung ating mga convicted felons na declare na ng talagang final na yung decision nila, convicted na sila. They are stripped off of their right to vote at least for 5 years after their service of sentence. Kasi yung ating mga detainees, meaning yung mga PDL natin, meron pa silang karapatan. Kaya lang, for purposes of these elections, wala tayo kasi kukonti lang naman yung ating detainees dito. So, hindi sila nag-qualify doon sa pwede silang bumoto unless mag-petition sila sa court para makaboto sila doon sa barangay nila at e-escortan sila. Pero I don't think merong tayong ganon. Kasi dalawa lang ata yung detainee natin dito sa Buwak na taga-Buwak talaga. I see. Ito po naman mga katanungan mula sa ilang mga kasama natin sa barangay. Nasagot na rin kanina. Ito po ay yung mga limitasyon naman ng mga kumakandidatong magkakamag-anak. Halimbawa po, si tatay ay kakandidato bilang punong barangay. Pwede bang kumandidato bilang bilang kagawad ng barangay o kaya naman ay SK yung kanyang anak? Wala naman tayong prohibition doon sa simultaneous na pagkakandidato ng magkakamag-anak. Ang prohibition lang talaga is for SK, yung an aspirant na mayroon siyang kamag-anak na incumbent. Halimbawa po. Public elected official. Halimbawa, di po ba elected officials din ang barangay, punong barangay? Ngayon, yung tatay na yon ay kakandidato rin ng ulit bilang barangay captain. So, tapos yung anak niya ay kakandidato ng SK chairperson or SK kagawad. Pwede siya? Hindi po pwedeng tumakbo yung SK kung ang kanyang tatay ay incumbent. Regardless kung tatakbo pa siya o hindi. Basta incumbent siya. Meaning nakaupo ngayon. Hindi pwedeng tumakbo yung anak as SK. Ayun. So maliwanag po yun mga kababayan. At kapag tumakbo, automatic disqualified po ba yun, attorney? Hindi automatic. But kailangan na mag-file. ang commission kasi ang magde-decide tungkol dyan sa bagay na yan. O kailangan dahil hindi naman natin alam ang relasyon. Kumbaga parang sa ating level, hindi naman natin masasabi agad-agad na siya ay ang tatay noon or magkamag-anak talaga sila. So there are other documents to present and to prove that they are related by blood. So and they are within the second civil degree. So dapat ibig sabihin nun, attorney, meron pa rin na someone na mag-complain against them. Tama yun. Ayun. Na isasamiti po yun sa office ng COMELEC. Sa amin, sa opisina ng COMELEC. Okay. Yun po ba halimbawa, attorney, yung mga nasa barangay level, pwede bang dumiretso yun sa provincial level ng COMELEC? Pwede naman. Pwede. Wala namang tayong prohibition na kailangan ay mag-umpisa muna sa... Ganon din naman, ini-endorse pa rin naman yan sa amin. And just the same kami rin, i-endorse pa rin naman namin yan sa national office. Babalikan ko po yung yung tanong ko, yung limitasyon ng mga kakandidatong mga magkakamag-anak as long as hindi incumbent pwede, in short. Tama, oo. Ayun. So maliwanag po yun, mga kababayan. Attorney, maliban po doon, may mga nakalimutan ko palang itanong. Meron po ba tayong mga hotspot na mga barangay dito pagdating sa eleksyon? Wala tayong hotspot. Actually, napaka-peaceful. Based nga doon sa report ng ating PNP noong nakaraan natin na PJSCC ay peaceful ang ating nakaraang eleksyon at mga nakaraang elections. Walang election-related incident or violence
reported. So we are expecting and hoping for the same this Barangay and Sangguniang Kabataan elections. So maliban doon, attorney, meron ka pa po bang nais ibahagi sa ating mga kababayan na hindi ko napasadahan? Oo. Ito very important dahil nga ang una nating gagawin or activity for the elections ay itong filing of the certificate of candidacy. Kung ang kakandidato po ay public appointive official, ay ipso facto resigned, deemed resigned siya. Okay. Halimbawa po, attorney, yung halimbawa na sinasabi ni attorney na inaitanong ko ito during the coordinating conference, halimbawa ikaw po ay isang barangay health worker o barangay health secretary na appointed po yan, ano po, sa post, attorney. So ibig sabihin, hindi kailangan niyang mag-resign. Hindi naman kailangan, oo, pero kung hindi siya mag-resign, deemed resigned siya once Ano pong nag-file. ibig sabihin nun? Ibig sabihin, automatic. Hindi niya kailangan mag-resign. Basta nag-file siya ng COC, resigned na siya automatic. Kumbaga, kahit hindi na niya, bagamat hindi siya magpadala ng official o formal letter, automatic resigned ang kanyang posisyon o siya dun sa posisyon na tama yun. yun. Okay, so But that goes true only for appointive officials. sino-sino po ba yun? Oo, ito yung mga katulad tayo bilang tayo ay mga civil servants, tayo ay appointive officials of the government. So kung ako ay mag-file ng kandidatura, automatic resigned ako. Tayo yon. Yung ang hindi lang kasi kasama dito ay yung elective. Which means yung mga yan sila governor, vice governor, yan yung mga elective officials natin. Oo. Okay. Halimbawa, mga JO, job order, and COS, contract of service, may mga kailangan pa po nila din na, hindi na po nila kailangan na mag-resign, pero deemed Resign sila. na rin Oo. sila. Automatic po yun. Automatic As long yan. as nagsiserve sila sa gobyerno. Tama. Ayun. So, maliban dyan, attorney, meron pa ba tayo na nais ipahapyawan o gustong ipaabot sa ating mga kababayan? Yung ano po, yung alcohol ban. May Oo. mga ganyan po Ang ba? liquor ban, same Liquor pa ban. rin. Oo. 2 days, yung day before the election at saka election day ay in effect pa rin yung 2 ating days liquor before ban. the election? No, day before at saka election day. Okay. A day before. Okay. So, kung 30, 29, Oo, 12:01 of 29. 12:01. Oo, ay in effect na 'yon at magtatapos 11:59 of October 30. pag ikaw ay nahuli na palasing-lasing at pagalagala, Ayun. pwede Oo. isumbong kukunin sa ka. mga pulis. Oo, kukunin Oo. ka na ng pulis. Yun. So, kumusta, attorney, sa kabuuan ng atin pong ginagawang paghahanda para sa nalalapit na barangay SK election, ano po ang ating status dito sa buong Marinduque? So far ay wala naman tayong mga mabibigat na mga challenges dito sa paghahanda natin. Mga minor lamang na details na kailangan i-polish at siguraduhin na maayos. Tulad sa ngayon ay kasalukuyan kaming nag-pull together noong mga electoral board natin. Bagamat mayroon na tayong mga existing na listahan kung sino-sino yung mga magsaserve as electoral board, ay kinakailangan pa rin naming ikonsidera kung sila ay magkakaroon or kung meron silang mga kamag-anak na magpa-file ng certificate of candidacy at yun ay matatanggal sila doon sa listahan dahil bawal sa kanila na meron silang kamag-anak na tatakbo doon sa barangay kung saan sila magsaserve. So yung mga ganong detalye lang naman, yung sa composition kasi nung ating electoral board, meron din tayong mga qualifications na sinusunod dyan insofar as yung kanilang pagsaserve. So ang gagawin na lang dyan, ililipat na lang namin sa ibang barangay para hindi na rin tayo magkaroon ng problema at magkaroon ng mabahiran ba yung resulta. Oo. Dahil ito kasi ay manual, sabi ko nga manual, may discretion yung ating electoral board doon sa pagbasa noong mga nakasulat
kung gaano man kaganda yung pagkakasulat, dahil ito nga ay manual, isusulat ng mano-mano yung pangalan ng kandidato na gusto nilang iboto. Baka halimbawa ang Oo, si so, A ang sinulat ay di ang Tama, basahin. oo. Eh, mahirap kasi yung ano, kaya maigting din dapat yung mga watcher natin Correct. dito. So, attorney, speaking of watcher, puputulin lang kita. May mga, di po ba kapag national election, merong mga watcher, may mga watcher din po. Opo, parehas lang din. Ang bawat kandidato ay entitled sa kanilang watcher. At meron naman din sariling watcher yung ating PPCRV. Ayun. So, So, may basta papel- merong watcher ay importante yon dahil syempre, baka nga rin naman sa sobrang pagod ng ating mga teacher, hindi naman natin, Correct. hindi naman sila mga makina, napapagod rin mga mata nila, maiba-iba na rin yung basa. Or mahihirapan sila magbasa ng magagandang sulat. Correct. Lalo pa attorney at total nabanggit mo rin ang ating mga bayani, mga guro, nalapit na rin ang muling pagbubukas ng taong panuruan. Oo, isa pa yan. At mayroon pong pasok na yun, yung ating eleksyon. Hindi katulad na pag May natin ginagawa, yung iba ay wala pa. Pero ito, dahil October 30, kasalukuyan pa rin ang klase nung mga panahon na yon at medyo maulan-ulan pa. So marami tayong considerations dito sa gagawin nating election ngayong BSKE. Ayun. So, attorney, pang wakas na lamang, pang huli para sa akin, yung atin pong mga kababayan na sabi nga po ikakandidato, pero babalikan ko lamang, attorney, kanina, sabi mo kasi manual. So, kapag nag-file na po sila ng Certificate of Candidacy, tapos wala naman pong maging aberya doon, ang magpiprint po nun kayo? Sa level po ninyo? Wala pong ipiprint na yung balota po kasi natin ay isusulat, di ba? So halimbawa... So, ang ipiprint lang namin ay list of candidates. So, Okay. meron lang pong nakapost na listahan So, sa harapan ng classroom. malaki po, nandyan. Oo. Okay. Pwede rin magdala ng kodigo yung ating mga kababayan para madali na rin lang ang pagsulat nila. So, Okay. wala itong shading. Hindi po tayo shading. Ulitin po natin, attorney, ha. Meron kayong halimbawa sa isang barangay. Halimbawa, dito na lang, wag na tayong umikot. Bangbangalon. Meron ditong 3 kandidato para sa kapitan and then so and so forth para sa mga kagawad. Yung listahan na yon nandyan sa isang harapang bahagi ng polling o mga presinto nila, doon nila titingnan. Oo, doon din Saan naman nakasulat sa... po yan? Manila Oo. paper po ba yan? Depende yan sa ating mga teacher. Pero meron din naman listahan na nandoon sa ballot secrecy folder. Oo. Okay. So may makikita rin nila habang bumuboto sila, pwede rin nilang i-check. Kumbaga meron yung nasa likod, halimbawa ay may papel na nandun lahat. Oo. Pero doon lamang nila isusulat sa balota na ibibigay. Ayun. So ang ibibigay, ang makukuha nila yung sinasabi mo na kulay Itim. para sa regular and then kulay pink, red. Pula ang print. Pula. Oo. Attorney, siguro pwede ho ba kami makakita niyan para ipapakita ho namin sa ating mga kababayan Oo, sa meron, mga susunod po na mga pagkakataon para naman po maalaman na nila, ito pala yung kulay pula, ito yung kulay itim. Sige. Meron tayong sample niyan. Ayun. At the same time, yung parang mukha po noong yun. Kasi ako rin medyo hindi ko alam, so gusto kong makita kung ano yung hitsura ng ating pagsusulatan. Kasi very challenging din, attorney, kasi kung dating yung iba na ating mga kababayan na walang kapasidad, kasi may mga ganyan pa rin po tayo na mga kababayan at hindi naman po natin sila, kumbaga binibigyan ho natin sila pa rin ng pagkakataong makaboto. So, paano yung mga no-read, no-write nating mga kababayan? Oo, meron naman, may assessor naman, allowed sila ng assessor. Yung talagang mga hindi makakapagsulat. No read, no write. May assessor naman yan. Pwede rin ang electoral board mag-assist doon sa, kung wala talaga silang kasama. Kasi mahaba-haba po ito eh. Hindi kagaya naman ng- kasi na apelido lang. Kaya lang, kung may mga ka-apelido, yun lang Yun ang magkakaroon ng problema. Sayang. Okay. Dapat buong pangalan talaga ang isulat or yung nickname. Kaya nila, sa COC rin, meron din naman doon na nickname pa rin. So kung nickname dapat maiksi lang para madali pong tandaan at madaling isulat ng ating mga kababayan. So, ano po yun, ha? Technique po yun, ha? Coming from attorney. Kasi pag nickname ang isinulat, ika-count naman yun sa kanila. Ayun. So, yun, importante po yun. Kasi Wag lang meron silang kapangalan or Kagaya rin na nickname. kapangalan or may incumbent na
na tumatakbo rin, tapos parehas sila, automatic sa incumbent mapupunta yung boto nun. Oo nga, yan Ayan yung na yung mga nangyari. appreciation of ballots na ituturo namin sa mga electoral board natin. Review na lang naman dahil karamihan naman sa kanila ay mga nakapag-serve na noong mga nakaraang manual elections. Ayun. So maraming salamat po, attorney. Ako po ay naliwanagan na bilang ngayon po ang aking unang pagkakataon na ako po ay makakaboto para naman sa barangay and SK election. Maraming salamat po, attorney Angela Christine Deguino Royan-Doyan, sa inyong binigay na oras sa amin. At kami po ay nalulugod dahil muling binigyan mo ng maayos at the same time ay wastong kaisipan at impormasyon ng ating mga ginigilo ng mga kababayan. Maraming salamat din sa pagkakataon na kami ay nakapagbahagi ng aming proseso para naman din ito sa kaalaman ng ating mga kababayan, para rin hindi kayo parang ligaw doon sa proseso na gagawin natin. Sa mga susunod na araw, kami po ay talagang papaigtingin namin yung aming voter information at voter education sa pamamagitan ng mga pagsasalita sa mga radyo, sa aming Facebook page. Magpo-post po kami ng mga additional information para rin po lalo naman ninyong maintindihan kung ano yung proseso na gagawin natin. Ayan, dahil dyan nanonood, speaking of radio, ang ating radio anchor mula po sa Radyo Kamalindig, DJ Yas Rosas Soberano Gapelango. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan dyan naman sa bayan ng Buena Vista. At ano po ba ang official Facebook page ninyo? Comelec Marinduque po. Comelec Marinduque, madali lang pong hanapin. So kung may mga concern po kayo and pretty sure from time to time ay nagbibigay o naglalabas po sila ng update sa kanilang official Facebook page. Gayon din po yung pong mga infomercial na ipinagkaloob po sa atin ni attorney ay atin pong ipapalabas sa telebisyon para from time to time ay kayo po ay maging aware para dyan. At ako naman po, si Romeo Matar Jr. ang inyong nakapiling dito po sa ating kapihan sa pamamagitan po ng ating tumayong direktor para sa araw na ito, si Mr. Jopit Lumagba, sa ating creative cameraman, Mr. Emmanuel Asperas, gayon din po sa ating production, si Mr. Hercules Olanyo, at ang atin pong kasama sa production din, Mr. Si Klein ay ating pong nakapiling dito. At sa pamamagitan po rin ng aming regional head, si Dr. Luis Cueto, ako po ay pansamantala nagpapaalam, magkakitaan at magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at timpilan. Ito po ang kapihan sa Philippine Information Agency. Maraming salamat po.